Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat muli. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon at nandito ako muli nakatayo sa inyong harapan. At bago pong lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama, aming ito tinataas, tinatahila sa mga oras na ito, Panginoon. Aming pinagpapasalamat ang araw nito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa kagalakan, Panginoon. Aming pundalangin, Panginoon, sa araw na ito. Muli, Lord, ang katagutayan ng gawain ito ay patuloy namin dinideklara. Patuloy, Lord, kasamahan niyo kami, Panginoon, sa aming pakikinig, sa aking pagtuturo, Panginoon. Patuloy niyo akong gabayan. Patulaban niyo po ako, Panginoon, ng kaalaman at karunungan ng nagagamit namin sa inyo, Panginoon. Tago niyo po ako sa inyong likuran, huwag po akong magalaw, makita man ang away, Panginoon. Sa inyo po namin nagkakatiwala ang mga oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang topic for today, ang topic po natin for today is about genuine happiness for our mental health. So, masyadong advanced ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi lang siya advanced, actually. Masyadong, sabihin natin, modern or... Kasi nauuso po ngayon. Pag sinabing mental health, di naman natin yung pinag-uusapan talaga sa church. Tama po. Wala pong pinag-uusapan na mental health sa church. Puro spiritual life. So, for today, it is all about genuine happiness for our mental health. Maaaring po bang una sa lahat, kamustahin yung nasa katabi? Yung katabi niyo po. Amen. Salamat po. So, sabi, ano ba ibig sabihin ng genuine happiness? Ano ba yung genuine? Ano ba kung sinabi natin genuine? Sabi, ang genuine is real, authentic, legit, true, pure, at natural. So, at pakadaming meaning pala ng genuine. Pero, ang genuine ay ginagamit kasi ito ay pinaka-proper term na, di ba, pag sinabi bang legit, parang hindi naman siya, parang informal kasi yung legit, pag sinabi legit. So, pagka sinabi mo na legit tong word to, parang meron ka rin, parang hindi. Pero pag sinabi mo genuine ito, di ba? So, parehas lang yung meaning nila. Parehas lang yung meaning nila. Pero pagka pinakinggan mo yung word, magkaiba siya ng parang pagkakaintindi kung paano mo siya mauunawaan. So sabi, sa panahon po kasi natin ngayon, ang dami na pong peke. Tama po? Peking mata, peking ilong, peking bibig, peking mukha, ano ba po? Peking kilay, peking pilit mata, peking katawan. Marami na rin peking pera, tama. Kahit bagay, yung peking damit, na manipis, mahal sa online, 1,000, pero pagdating sa'yo, see-through naman, parang ganyan. Peking sapatos, ang dami po, peking bag, peking babango, peking bilos. Sabi nga, bakit bibili ka? Sabi nila, bakit ka bibili ng original? Kung yung kasayahan naman, yung kasiyahan mo naman dun sa peke, mararamdaman mo naman. Bakit dun pa ikaw sa original? Bakit dun ka pa sa mahal? Kung yung masaya ka naman dun sa peke, tsaka kung nagagawa naman ito yung purpose ng original, bakit dun ka pa sa original? So dun tayo sa peke, sabi mo, di ba? Kaya alam ko, genuine kasi ang pinag-uusapan natin. So sabi, ba't bibili ka ng relo? Kung yung peking relo, at saka yung tunay na relo, parehas lang naman kung nagsasabi ng oras yun. Bakit bibili ka pa daw ng peking pabango? Kung yung amoy ng original na pabango, saka ng peking pabango, parehas lang. Ba't bibili ka pa ng peking sapatos ng original na sapatos kung parehas mo naman din isosuot? So, ang dami-dami, lalo na yung mga nagtitipid, sabihin na natin, gusto nila lagi yung peke. Para lang masabi na, oy, afford ko bumili niyan. Kahit limang ganyan, kaya ko bumili. Pero, ang totoo, peke naman. Sabi, bakit po ba peke? Bakit peke ang pinipili ng marami? Bakit hindi yung genuine? Mura. Yeah. Amen. Kasi mura. Pero, sabi natin, pinag-uusapan kasi natin is genuine happiness. Genuine. Tunay. Sabi, tunay at saka totoong kaligayahan. Bakit kailangan totoo at saka tunay yung kaligayahan?
Dahil tayo po ay mga Kristiyano. And tayo ay anak ng Diyos. At pangalawa po sa bunga ng banal na Espiritu, ang joy or kagalakan. So bakit kailangan pa ng genuine happiness, sabi? Di ba pwedeng happy na lang? Di ba pwedeng masaya na lang? Bakit kailangan may genuine pa ng word? So balik tayo sa relos po. Sa relos, oo, parehas silang nagsasabi ng oras. Pero ang difference nun is, yung original, may feature siya na hindi kayang gawin ng peke. Kasi may mga peke relo na peke rin yung button sa gilid. Yung kahit pindot-pindotin mo, wala namang nangyayari, pero napipindot siya. So, sa original kasi, talaga ang pindutin mo mag-a-adjust o kung ano man pwede mong gawin. Pero sa peke hindi nagagawa. Sa pabango, parehas sila ng amoy, kaya lang, mas matagal yung amoy yung original. Minsan, umaga na, hindi pa rin yung amoy. Yung peke, kada 1 hour siguro, spray ka ng spray. Kasi marubos yung amoy niya. Sa sapatos, sabihin natin yung sapatos mo is 1.5, yung original. Sabihin natin 1.5 yung original. 200 lang yung peke. Ang kaso na iba, bibili lang ako ng 5 ganyan. Diba? Pagka nasira, balik ka dyan. Parang ganyan. Okay, may point siya na mas maraming beses siyang makakasuot ng bago. Kaya lang, mas mabilis masira. Ayun po. So sabi, bakit daw genuine? Dahil sa harap ng Panginoon, hindi pwede yung love lang. Hindi pwede yung love lang. Hindi pwede yung happy ka lang. Hindi pwede yung serving ka lang. Hindi pwede yung giving ka lang. Kasi dapat pure. Dapat totoo. Dapat tunay. Tsaka mula sa puso mismo natin yung pagbibigay at pag-aalay natin sa Panginoon. So, pwede po bang makibaba ng face mask? Saglit lang ako yan po. Yan. So, magsasabi po, saglit lang po mamaya, balik din po yung so, mamaya ay magsasabi po ako ng mga examples. And kung okay lang po maki-cooperate po ang lahat. Gusto ko po i-express nyo sa akin kung paano po ba yung reaction ng masaya. Nakangiti, diba? Paano po yung malungkot? Baka gano'n. So, okay, gusto ko i-express nyo sa akin yung mga babanggitin ko kung ito po ba yung reaction nyo is masaya ka dito sa sitwasyon na to or malungkot. So, number 1 is mataas na bilihin. Number 2, blessings. Pag sinabing blessings, heaven, langit. Mataas na gasolina. Family problems. Long life, mahabang buhay. May ibang malungkot para ayaw magtagal. Walang pera. Masaganang pamilya. May sakit at karamdaman. Magandang pangangatawan. So, okay, some of you po, nakita ko sa lahat ng sabi ko, nakangiti lang. Di ko lang po alam kung totoo na sa kanya masaya siya pag naranasan niya yung mga problema na to. Di ko po alam kung totoong okay lang sa kanya or baka tulog na pala siya, nakangiti lang. Di ko po masabi. Pero, well done po. Kung totoo man na nakangiti ka or throughout yung mga sinabi. Pero hindi po ibig sabihin na kung nagsasad ka dun sa ibang mga sinabi ko is nagkukulang ka ng pananampalataya mo or pagtitiwala sa Panginoon. So, going back, let's say dun sa iba, yung emotions nila. Di ba pinakita nila, masaya sila. Di ba pinakita malungkot sila. Hindi po porket malungkot ka, ibig sabihin is yung parang nagkukulang ka ng pagtitiwala, paniniwala sa Panginoon. Kasi even Sarah, Elijah, Jonas, and kahit iba pang Bible characters, nag-lack din po sila sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya di natin pwede sabihin na malakas tayo physically, emotionally, mentally, tsaka spiritually. Dahil everyday, sabi, everyday is a testing, and the devil is always ready to steal our happiness, to turn it into failure. Handa lagi ang kaaway. Pagka nakikita ka, yung pansinin niyo po, pag nakikita niyo parang masaya, maya-maya may mangyayaring nakakalungkot. Diba?
So, naapektuhan tayo. Kasi sabi, after happiness, laging after happiness. Susunod doon, sadness na. So, sabi po, what's keeping us from having genuine happiness? Ano ba yung pumipigil para magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan? So, number one is, you choose to be affected by situations. Pinipili mong maapektuhan ka ng sitwasyon sa buhay mo. Maliit na problema, inaalagaan mo, una, maghapon. Hanggang kinabukasan, inalagaan mo na. Hanggang isang linggo, inaalagaan mo pa din. So, ang nangyari, sa pagkain mo, naapektuhan, sa pagtulog mo, naapektuhan, mga anak mo, naapektuhan, lahat. Kasi, nagpapadala ka sa sitwasyon. Inaalala mo, pati problema ng kapitbahay mo, pinoproblema mo. So, sabi, sinagot tayo ng Panginoon sa Romans 15 verse 13. Sabi, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So sabi dito, God wanted us to be filled with joy and peace. Ayaw na tayo mag-worry. Ayaw na Panginoon na mag-alala tayo. Ayaw na tayo mag-isip ng kung ano-ano mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. Kasi gusto ng Panginoon is, mapuno tayo ng kaligayahan at kapayapaan para magkaroon tayo ng pag-asa. Sabi ko doon, to be filled with joy and peace. So, number 2, ano bang pumipigil sa ating kaligayahan? Number 2 is, you have not yet forgiven yourself. Nagpatawad ka na ba, kapatid? Napatawad mo na ba yung sarili mo? Yun ang unang tanong bilang isang Kristiyano. Kasi sabi, paano mo ba masasabi na napatawad mo na ang sarili mo? Paano po? So sabi, masasabi mong napatawad mo na ang sarili mo kung kaya mong ihayag yung dating ikaw. Kasi, alam mo, dati akong magnanakaw. Bakit kaya mong ihayag? Kasi hindi na ikaw yun. Hindi na ikaw yung dating yun. Hindi na ikaw yung dating magnanakaw. Kasi, magiging buhay ng totoo ito sa mga tao makakausap. Alam mo, dati, napapatay ako. Tapos nakulong ako, doon ko nakilala si Kristo. Diba? Magandang patotoo sa mga makikinig, lalo na kung hindi kilala ang Panginoon. Dahil sabi dito, hanggat hindi mo napapatawad ang sarili mo, you will live a guilty life. Mabubuhay ka ng guilty ka. Mabubuhay ka na parang hindi ka makagawa or makakilos ng maayos, lalo na pagka nagpupuli ka sa Panginoon. Kasi feeling mo, hindi ka karapat-dapat. Pero sinagot tayo ulit ng Panginoon sa 1 John 1:9. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Nalinaw po na sinabi na if we confess our sins, meaning tanggapin mo ang kapatawaran at huwag mo na itong babalikan. Marami po kasi Kristiyano litong-lito na, Lord, hanggang kailan ba ako hihingi ng tawad sa iyo? Hanggang kailan ako hihingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa ko? Ang hindi nila alam, matagal na silang napatawad ng Panginoon. Pero nabubuhay pa rin sila as a guilty Christian. Kaya ang tendency is, hindi sila nag-grow. Hindi sila nakaka-move forward. At mawawalan sila ng pag-asa. So pagka sinabi, hey, magpakanta ka. Ayoko po, next time na lang. Kasi, nararamdaman niya na may kasalanan siya. Nararamdaman niya na ang bigat ng kasalanan niya na parang ang hirap patawarin nung kasalanan na nagawa niya. Sabi dito, yes, remember, your past may be ugly, but your future is lovely because God already gave you the victory. Pinagkaloob na sa atin ng Panginoon pagkatagumpay. Binigay sa iyo ng Diyos yung pagkatagumpay para malagpasan mo yung mga pagsubok, mga problema, tsaka yung mga nararamdaman mo sa buhay. Sabi dito, number 3, what's keeping us from having genuine happiness? You do not know how to let go and let God. Sabi ko nga po kanina, tao lang po tayo. And kahit sino, maranasan din natin magkulang ang ating pananampalataya. Sabi dito, we worry about ourselves, we worry about tomorrow, we worry about our loved ones, we worry about our life. But again,
God answered us in Matthew 6:31 to 34. Sabi, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we fear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Yeah. So, sabi Philippians 4 verse 6 then, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need, tell God what you need, and thank Him for all He has done. So dito, malinaw na sinabi ng Panginoon sa mga verses na ito na binitawan na ating biniklara, na sabi niya, ano man yung mga kabigatan natin, mga struggles natin, mga problema natin, mga suliranin natin sa buhay, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi hawak ng Panginoon ang ating buhay. At higit niyang alam kung ano ang makakabuti para sa atin. Number 4, what's keeping us from having genuine happiness is you are escaping the reality of the situation. Tinatakasan mo. So, sa psychology, the term is escapism. Escapism. Ibig sabihin, hindi mo hinaharap yung problema mo, mga pagsubok mo, lagi mo itong tinatalikuran at tinatakbuhan. Kaya ang tendency, pagkatapos ng araw, andun pa din yung problema mo. So, kasi hindi mo na-address ito ng maayos. Escapism, tinatakasan mo, ayaw mong harapin. Pero sinagot ulit tayo ng Panginoon dito sa Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and courageous, do not be frightened, and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Sabi doon, I will be with you wherever you go. Ito po ay isang pangako ng Panginoon na kahit saan ka man magpunta, o kahit ano man nararanasan mo sa buhay, kasama mo ang Panginoon. Pangako po yan ng Panginoon. Maraming beses po itong pinangako ng Panginoon sa Biblia. So number 5, what's keeping us from having genuine happiness is you are living in expectations. Gusto mo masunod yung gusto mo. Gusto mo dapat ganito. Kasi parang feeling mo, pag hindi ganito, ang pangit ng kalalagasan. So hindi po ganun kasi ang buhay. Sabi, we live in a world that is not perfect. So kahit mga kasama mo hindi rin perfecto. Kahit ikaw sa sarili mo hindi ka rin perfecto. Sabi nga, expect ka ng expect. So anong result pag expect ka ng expect? So sorry, masasaktan ka. Sa huli, mag-disappoint ka. Because nabubuhay nga tayo sa mundo walang perfecto. Pero sinagot ulit tayo ng Panginoon sa Romans 8 verse 28 that and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. So lahat na nangyari sa ating buhay ay plano ng Diyos. Maring pangit man ito para sa'yo, or hindi man maganda ng mga nararanasan mo, pero ito ay plano ng Diyos. Pwedeng itanggal ka man sa trabaho. Tanong ka ng Diyos, ay, Lord, bakit ganito? Ba't ganito nangyari sa akin? Ba't ganito nangyari sa pamilya ko? Pero alam ng Panginoon kung bakit lahat ito nangyayari. Sabi ko nga po nung unang sermon ko, di ba? Meron na pong story na nilikha at ginawa ang Panginoon sa bawat isa sa akin. At yung story na yun is maganda. Pero tayo po ang main character doon. Tayo ang masusunod pa rin kung ano mangyari sa buhay natin. Pero at the end, andun yung naglagay na ang Panginoon ng end chapter na either dalawa lang kasi yan eh. But either nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan or buhay na, alam niyo po, sa impyerno. So dalawa lang po yan. Andun na nakahanda na yung sulat ng Panginoon sa dulo. Kung well done ba to or sayang. Parang ganyan. Ano po sabi sa Isaiah 55 verse 8? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. So hindi natin alam
Pagkat ang Panginoon lang po ang nakakaalam ng bukas. Kaya sabi, bago ka questionin ang Panginoon kung Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Sinagot na tayo agad ng Panginoon na alam niya. Sabi niya, di ba? For my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways. So kung nangyayari man ito sa buhay mo, alam ng Panginoon kung bakit mo ito nararanasan. So number 6, what's keeping us from having genuine happiness? Sabi nito is you are making your own decisions. Gumagawa ka ng sarili mong mga desisyon. Hindi ka nagko-consult sa Panginoon, kaya tuloy litong-lito ka sa buhay mo kung anong gagawin mo. Remember, without the leading of the Holy Spirit and guidance from the Lord, expect that we will always be making a terrible and ugly decision. Pag walang leading ng banal na spirito, kung walang guidance na nagagaling sa Panginoon, mag-expect ka na. Huwag mo nang sabihin na maganda pa rin yan. Hindi. Pangit pa rin ang kalalabasan. Dahil gusto ng Panginoon bilang Kristiyano, nagtitiwala tayo sa Kanya. Sabi kasi dito, madalas natin pinipilit natin yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin, which is ilang beses na sinabihan ng Panginoon na no. Pero Lord, sige na, minsan mo naman po eh. Sabihin, remember po, God answers us in yes, no. Pero meron din wait, and go, do your own will. So obviously po, if God said yes, it is His perfect will. If God says no, it is still His perfect will. If God says wait, and ikaw ay nag-wait, it is still His perfect will. Dahil everything happens because everything has a perfect timing. So sabi, but if you do your own will, consequences come in the end. Suffering comes in the end. Dahil sa naman po sinabi ng Panginoon sa Proverbs 3 verse 5, it is to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sabi ko lean not on your own understanding. Huwag mong pangunahan. Ibig sabihin, huwag sa sariling karunungan. And tungkol sa verse 6 is, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Sabi doon, lahat magkakaroon ng kaalisan kung hindi masusunod ang sarili nating karunungan. Tama po? So, ngayon, how can we have genuine happiness? Actually, nasagot na po natin kung paano ba tayo makakaroon ng genuine happiness. Doon po sa mga, based sa mga verse na ating nabasa. Pero i-summarize lang po natin ito. Number 1 is to be filled with joy and peace. It is according to the verse kanina na Romans 15:13. Ibig sabihin, iwasan po natin ang mga negativities sa ating buhay. Instead, piliin lang natin na maging masaya at magkaroon ng kapayapaan. Amen. Meron po ba dito na gusto niya maingay yung nasa paligid niya? Gusto niya toxic yung paligid niya? Gusto niya hindi healthy yung paligid niya? Meron po bang ganun? Kasi kung ganun po tayo, hindi po tayo karapat-dapat natawagin bilang Kristiyano. Dahil wala lang po sinabi na ang buhay ng Kristiyano ay nagchichismisan, nagpapabongga, nagsisiraan. Wala naman po eh. Sabi lang, ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan, nagbibigayan. Ano po? Nagsasayaw. So, wala pong sinabi na nagsisiraan, nagchichismisan, nagpapabongga, nagpapataasan. Wala pong sinabing ganun. Sa langit po ba may chismisan? Wala. So magulat ka kung napunta ka sa langit. Example lang. Napunta ka sa langit tapos pinagchismisan ka ng mga anghel. Anong mararamdaman mo? Sabihin sa'yo, uy, alam mo ba? Yan, balita ko, napunta lang daw yan sa langit. Kasi kakatanggap lang yan bago siya mamatay. Biruin mo, 20 years na siya sa church, di pa pala siya tumatanggap sa Panginoon. Anong feeling mo? Kapag narinig mo yan, at chismisan ka ng mga anghel. Pero wala naman kung chismis, wala naman kung nagchichismis ng anghel. Baka kung isipin nyo meron. Ang sinasabi ko lang mo dito, anong mararamdaman mo pag sa iyo ginawa niyo?
Di ba sabi rin na huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. So kaya ka ba nakikichismis? Kaya ba sinisiraan yung kapwa mo kasi gusto mo rin siraan ka? Ganun po ba yun? Kaya mo ba chinichismis yung kapatid mo na to kasi gusto mo i-chismis ka rin? Kasi yun po yung clearly na sinabi ko huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. So kung sinisiraan mo yung kapwa mo, ibig sabihin na, gusto mo rin na masiraan ka. Kung chinichismis mo yung kapatid mo, gusto mo rin na machismis ka. So, number 2 is forgiveness. Napag-usapan din po natin ito kanina. Sabi dito, ang hindi ko pagpapatawa sa sarili or sa kapwa is parang sugat yan na malalim. Tapos buhusan mo ng maraming alcohol. Ang tanong, makakalakad ka ba ng maayos? Makakagalo ka ba ng maayos? Makakatakbo ka ba? Hindi, kasi may hapde. Same as sa ating buhay. Kung gusto mong makalakad ng maayos, makagalo ng maayos, gamunin mo muna ang sugat mo. So, ganun din po sa paglilingkod sa Panginoon, kung gusto mo talaga ialay yung buhay mo sa Panginoon, sabi dito, gamutin mo muna ang sarili mo, patawarin mo muna ang sarili mo, magpatawad ka muna para mawala yung guilt sa puso mo. Amen. So, number 3 is entrust everything to the Lord. So, kakapaliwanag lang po natin yan kanina, no? Na, sabi dito, hindi ko na po masyado ipapaliwanag ito. Yan, sabi lang po is, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung ating buhay, ating mga desisyon, mga plano natin, and make Jesus the center of your life. Make Jesus the center of it all, sabi nga po, diba? Now, how genuine happiness is related to our mental health? Anong connection? But related to genuine happiness. Sabi ko nga po kanina, itong mental health, hindi ko ito pinag-uusapan sa church talaga. Onti lang po ang church, actually yung mga church na ngayon, yung mga pang-youth, doon na po ito pinag-uusapan, hindi po sa mga church na ganito. Pero, kailangan po kasi marinig din natin. Kasi malay mo, yung katabi mo, baliw na pala. Hindi mo alam. Diba? Kasi maraming pong Kristiyano, yung mga baguhan ko na pumapasok sa church natin, parang ang naisip kasi nila, hindi naman ganito yung tinuturo sa church natin. So, ang gagawin niya, magbabasa siya ng Bible. Sabi nga, hanggang maloko, hanggang mabaliw, kasi hindi niya maintindihan. Kasi wala naman siyang leading ng banal na spirito. Maraming ganun na, kala ko ba ang types, pag narinig mo sa pagbibigay, sabi nung narinig ko na isa, hayaan mo na yan, hayaan mo na magkasala tayo, mag-types na lang tayo. Sabi ko, ganun ba yun? Binabayaran mo yung kasalanan mo. Hindi ka ako ganun yun. Ang types binibigay talaga sa Panginoon yun. Eh, hindi mo pwedeng bayaran yung kasalanan mo kasi nabayaran ng Panginoon yun. Hindi mo pwedeng gamitin yung pera kasi nakaanin ng Panginoon yung pera mo. Diba? Ang hinahanap kasi doon yung puso, yung pagiging tapat sa pagbibigay. Yun po yun. So sabi, mental health. Ano po bang naisip niyo pag sinabi natin yung word na mental? So pag-iisip, hindi po baliw agad na mental illness po yun. Hindi po pag sinabi mental is bang baliw. Hindi po. Pag-iisip po yun. Lahat po tayo may mental. So sabi, hindi lang po dapat sa physical, emotional, at spiritual ang healthy sa atin. We should also consider having a healthy mental health. Take note of this. One of the most important part of our body is our brain. Isa sa pinakamahalagang parte ng ating katawan ay ang ating utak. Di ba po pag kami mga na-aksidente, lalo na yung mga hindi naka-helmet na nagmumotor, tapos tumama yung ulo, may mga comatose. Yung mga comatose kasi naapektuhan yung utak nila. Kaya nga po matigas itong bungo natin eh. Kasi malambot yung loob. Malambot lang yung utak natin. Para siyang gel. Parang gel ace. Parang ganun lang po siya. So, pagka binatong yung utak, malulusak agad. Parang ganun. Kaya sobrang tigas po ng ating bungo. Ganun po. Kaya
Sabi, kapag ka nasira yung pag-isip mo, yung brain mo, yung mental mo, pagka nasira ito, hindi na makapag-function ng mabuti yung katawan mo. Diba meron iba, yung kalahati, gumagalaw yung kalahati, hindi na. Ganun po, pag naapektuhan yung left, hindi na gagawin. Pag naapektuhan yung right, hindi na gagawin. Ganun po yun. So sabi, maaari may magsabi po ngayon sa mga oras natin, bakit mental health? Yun nga po sinasabi ko kanina po, diba? Bakit mental health ang pag-uusapan natin? Bakit hindi na lang spiritual life? Bakit mental health pa? Kung isipin po, we have listened a lot. Marami na po kayo narinig about spiritual life. Paano ito mag-grow, paano ito mag-strengthen, pero hindi po tayo nakakarinig ng about sa ating pag-iisip. Kung paano natin ito aalagaan bilang isang Kristiyano. So, ito po ay napili ko kung bakit mental health. Dahil, ito po yung realidad natin ngayon. Kung papansin niyo po, mas maraming kabataan kaysa sa katandaan. Tingnan po sa amin. Pero ibig sabihin po, mas prone ngayon. Diba? Kasi nung araw, sabi ko nga, nung araw, wala namang stress eh. Wala namang depression na naririnig eh. Lalo yung mga sinaunang tao, wala naman yan. Wala sa kanila yun. Ngayon lang to. Ngayon lang po nagkaroon. Ngayon lang po tayo nakakaranas ng ganito. So sabi, pwede may magsabi na matanda na ako para marinig pa yung mental health na yan. Yung mental health na yan, para lang yan sa mga nagtatrabaho, nakakaranas ng stress, ng depression. Para lang yan sa mga young adults, para lang yan sa mga estudyante na nag-module, na hindi niya alam kung ano gagawin niya sa buhay niya, kung ano ba, paano ba ito sasagutin. Ganun daw po. Pero sabi dito, hindi mo lang siguro pinapakita ang totoo. Pero, you are struggling with it. Hindi mo lang pinapakita na na-stress ka, na-depress ka, pero totoo, nag-i-struggle ka deep inside. Kahit bilang nanay o bilang tatay, or lola, di ba? Naranasan na po ninyo ngayon yan, lalo na kung makulit yung anak nyo, na-stress, ano ba yan? Mga ganyan. So, nag-struggle ka. Nandun yung hiya, nandun yung takot, o baka mapahiya. Andun po lahat. So, ngayon lang po ito natin naranasan. Sabi dito, science na rin po ang magsasabi ng ating mental condition ay hindi iba sa ating physical condition. Sabi kung ang puso nagkakasakit, ang atay nagkakasakit, ang baga nagkakasakit, ang isip din po nagkakasakit. Ang main difference ng po nila is kapag ang puso nagkasakit, buong katawan apektado. Kapag baga nagkasakit, mahirapan ka sa pag-ibig. Pero iba ang pag-iisip. Pag sa isip tayo nag-struggle, ang dali nitong itago ng ating ngiti. Diba pag tinanong mo, kanina, tinatanong mo po, kamusta yung kapatid mo? Diba sinabi ko? So, maaaring sabihin na okay lang ako, pero hindi mo talaga alam kung ano talaga yung nararanasan niya. Hindi mo alam kung gumising ba ito ng masaya siya, gumising ba ito ng may problema siya. Hindi mo alam. Kung bakit siya nandito ngayon, hindi mo alam. Basta sinabi niya lang sa'yo, okay lang ako. Sabi nga po, buti pa ang sugat, ang daling gamutin. Lalagyan mo lang ng band-aid, lalagyan mo lang ng betadine, linisin mo ng alcohol, ng tubig, okay na. Pero yung sugat from within, yung sugat sa loob, ang hirap gamutin. Bakit po? Kasi ang hirap ibahagi sa iba. Ang hirap i-share ng nararamdaman mo sa iba. Kasi ayaw mong maranasan din nila yung nararanasan mo. Ayaw mong magbigay ka ng problema sa kapwa mo. Kasi di ba pagka sinabi mo, ay alam mo, sis, may cancer ako. Ano yung aapot pa ang yung kapatid? Alam, sila mo, may kawawa naman siya. So ayaw mong sabihin. Kasi natatakot ka. Ganun din po sa mga kabataan ngayon, especially yung ibang Kristiyano na mga kabataan. Ang daming kabataan ngayon na nagsusuicide. And even Christians nagsusuicide. Pastors nagsusuicide. Imagine na, Kristiyano nakakaalam ng katotohanan na once na pinitil mo ang buhay mo, once na kinuha mo yung buhay,
automatically alam mo na kung saan ka pupunta. Kristiyano ka, alam mo yun. Pero bakit ginawa mo? Sabi ko po nung huli, yung pangalawang sermon ko, yung mga nade-depress na tao, yung mga tao nakakaranas ng ganito, sarado ko ang tenga niya. Kahit sabihin mo na, huwag mong gagawin yan, hindi ka mapakinggan niya. Kasi kahit po ako, naranasan ko po yun. Hindi po ako proud na naranasan ko yun. Pero kahit nabas niya, kasi kumalma ka, huwag mong gawin niya. Wala po kayo marinig pag nakaranas kayo ng depression. Pag nakaranas kayo ng stress, hindi nyo marinig yung mga ganong tayo. So, it is very important to deal with this mental struggle that we face. So sabi nga, kung nagka-suffer ka ng depression, actually hindi yung depression, kahit ano pang sakit, diabetes, or ano man, kung nag-suffer ka man ng mga sakit, di man masama na magpakonsulta ka sa doktor. Di naman masama kung magpapa-opera ka, magpa-opera ka. Kung pinatayin ka ng mga gamot, yun. Hindi naman po kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon, at saka kawalan ng pananampalataya sa Panginoon, yung pagpapacheck up mo, pagpapatingin mo, hindi ko kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Actually, yung katotohanan po ng is, parang sinasabi mo na, Lord, ako pinagtitiwala sa mga doktor na gagamitin mo. Nagtitiwala po ako sa mga doktor na mag-o-opera sa akin. Nagtitiwala po ako sa mga gamot na iinumin ko na magbibigay sa akin ng kaminawaan, kagalingan. You are entrusting it to the Lord. Bakit pa nag-designate ng doctors ng Panginoon kung hindi ka lang magpapakonsulta? Baka sabihin mo, Bible verse lang katapat niyan. Hindi po. Hindi lang. Kasi ang hirap po na, actually sa mga churches ko na iba, marami pong kabataan pumapasok ng church para guminhawa sila. Or mawala yung depression, mawala yung stress, na nararanasan nila. Pero, mali yung advice na kanilang naririnig. Sabihin mong mag-a-advise na counselor sa kanila, i-quote mo lang yung Bible verse na to, okay lang na. Sabihin mo lang na, quote mo yung Bible verse every day, pero na, mawawala yung stress mo, mawawala yung depression mo. No, hindi po ganun kasi yun. Kung kailangan mo magpatingin ka. Pero hindi po ako against sa Bible verse. Ang sinasabi ko lang po dito is, bakit kailangan magpatingin yung mga ibang nakakaranas nito? Kasi paano mo sasabihan yung isang kabataan na hindi naman malalim yung pananampalataya sa Panginoon, na hindi naman nakakilala lang niya sa Panginoon, kasi sinabihan mo siya na i-take lang yung Bible verse nito. Hindi po ganun yun. Kasi bakit mo siya sasabihan na gawin ito kung sa bahay na hindi naman siya nagbabasa ng Bible? Kung sa bahay na hindi naman siya nagpe-pray. So huwag kang magsasabi ng Bible verses or mag-declare ng Bible verses sa isang tao, sa kapwa mo nakakaranas ng depression, kung hindi naman niya nauunawaan kung paano ito gagamitin. Kasi wala rin po mangyayari. Sabi, hindi po basta matatanggal ng pray yung ating depression, ating stress, kung hindi naman totoo sa ating buhay na gusto natin itong mawala. Kaya kung hindi mo kilala ang Panginoon, kung hindi ka masyadong malalim sa Panginoon, mas maigil na magpakonsulta ka sa doktor. Kasi, sabi ko, tinalaga ng Panginoon yung mga doktor na yan. Aanin mo pa yung mga doktor na yan. Diba? The Lord designated doctors, assigned doctors sa isip, sa puso, ang dami po kung saan, sa liver, sa baga. Diba? So, kailangan magpakonsulta ka. And, siyempre, kung ikaw ay Kristiyano, doon pa lang mapasok yung pray. Doon pa lang mapasok yung declaration of Bible verses. Amen. So, sabi ko, ang daming Christians and even outsiders are struggling badly because of depression. And, alam niyo po kung bakit? Bakit sila nagsasuffer ng depression ng malala? Dahil sa stigma. So, pag sinabi natin stigma, alam niyo ba yung stigma? So, maaaring hindi ko alam ng marami ano ba yung stigma. Pero, ginagawa ng iba to. Maaaring hindi nyo lang po alam na ano ba yung stigma. Pero totoo, nagagawa nyo ito sa kapwa nyo. So sabi, stigma is a negative connotation.
Yung nakakaranas ng depression, sinasabihan mo na, possessed ka siguro. Umakarte lang yan, huwag ang pansinin niya. So, may mga nagsabi ko ng gano'n. That is stigmatizing. Ang papansin mo, tama na yung drama mo. Mga ganyan, mga words. Di ka kasi nagpe-pray eh, kaya ka nagkakaroon ng depression eh. Kristiyano ka, bakit ka na-depress? So, if you are doing that, you are stigmatizing someone. Parang, inaalisan mo sila ng hope na ma-depress ka na lang. Huwag ka nang bumangon sa depression na yun. Parang ganun. So, mali po. Kapag kami nag-open sa'yo, ang kapwa mo, kapatid mo, sa Panginoon, mag-advise ka sa Kanya. Hindi yung mag-pray ka kasi, hindi ko ganun ka, hindi mag-pray ka kasi, puro ka kasi cellphone, laro ka kasi ng laro, nade-depress ka tulad. Hindi ko ganun ang advice, ha? Magkukot ka din ng Bible verse kung kailangan. Amen. So sabi, dahil sa stigma, ang mga tao ngayon, nagiging plastic na lang. Sabi ko nga po na, kung sa inyo yung katabi nyo, di ba? Okay lang. So hindi nyo alam kung totoo bang okay siya. Dahil baka mapuna siya na Sunday ngayon, nade-depress ka. Sunday ngayon, na-stress ka. So ayaw sabihin ng kapwa mo minsan yung nararamdaman niya kasi baka mahusgahan din siya sa kung ano man yung nararamdaman niya. Sabi, pansinin niyo po yung mga batang 90s bracket. Actually, mga 19, mula 1999 pababa. Hanggang sa mga nagbuhay pa ngayon. Yan. So, pansinin niyo po yung mga bata nun. Nung bata pa po kayo, diba, ang daming disiplina na nangyari. Kaya, nung lumaki, konting pagsubok o malaking pagsubok, kayang harapin. Kayang sabukain yung mga problema. Pero pansinin niyo po yung mga bata ngayon. Sobrang sensitibo ng bata ngayon. Sabi, konting kibot, iiyak. Bakanti mo lang yung pride nila. Ang bukang bibig nila. Susumbong kita kay Tito natin. Kapatulong kita. Kaya kung bukang bibig ng bata kaya tingnan niyo po yung content ni Rapi Corto, puro bata halos. Ang nirereklamo, nanay. Kasi pinipigilan silang magmahalan ng syuta niya. Opo, may mga nakapanood kasi nagugulat ako, 18 years old, nagrereklamo kay Rapi Corto. Pinipigilan silang magmahalan ng magulang. Ngayon, parang ang lalabas na masama, yung magulang, kasi pinipigilan silang magsama. Pero mali, kasi 18 years old lang yung bata. Ba't gusto niya nang harapin yung buhay sa ganun? Di ba na kasi naiintindihan yun? Diba? So, parang, alam ko, ang dami na kung nangyayari ganun ngayon. Hindi lang siguro na tutulpo, pero ilan na po ang populasyon ng mundo. Kaya kahit sa bansa, nangyayari po ito. Sabi, sa panahon ngayon, ang kabataan nade-depress na nade-depress na, na-stress na, kasi hindi alam yung 90, hindi alam yung 50, hindi alam yung 30, hindi alam yung 40. Isa po ako doon, pero hindi ko nade-depress ha. Pinapanood lang po kasi ako, sabi niya, na-stress daw siya kasi hindi niya daw alam yung 20, hindi daw alam yung 15, hindi daw alam yung 20, 30. Na-stress siya, nagkakaroon daw siya ng depression, na anxiety, which is di naman niya talaga alam kung ano ba yung stress, ano yung depression. Hindi, anxiety, di naman niya alam. Pero sinasabi niya na na-stress siya sa numbers. Siguro kasi, yung bata siya, hindi siya nanood ng Dora. Diba? Kasi nagtuturo yung Dora, stress, mga gano'n. Pero, panoorin niyo yung mga bata niyo yung Dora. Hindi lang po. So sabi, do not deal this struggle in silence. Because when you suffer, it doesn't define who you are. Do not deal this struggle. Ano ba yung struggle na sinasabi ko? Yung struggle na ito is yung stress, yung depression, yung anxiety, yung PTSD, or post-traumatic stress. Ano po? So, do not deal this in silence.
Kung kailangan mong sabihin sa kapwa mo, sabihin mo. Kung kailangan mo na makakausap, kumausap ka. Kaya kung may magulang or may mas mga ninong, ninang, di ba? Kaya tayo may ninong, may ninang, meron tayong nanay, tatay, may lolo, lola, tito, tita, pwede mo silang kausapin. Kahit mga kaibigan mo, pwede kang mag-open sa kanila. Kahit kapatid mo, mag-open ka sa kanya. Na, alam mo ba, nakakaroon sa kanya ganito? Para lang mabawasan. Para lang hindi ka mahirapan lalo. Kasi sabi, hindi porket, sabi ba? Hindi porket nakakaranas ka nito, ibig sabihin mahina ka na. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pananampalataya. Hindi ko. Do you remember Jesus? Doon nasa Garden of Gethsemane siya, nung nagdadasal siya nung gabi bago siya nakipin. Even Jesus suffered from stress. Nagkaroon si Jesus, si Lord, ng what we call hematohydrosis because of severe stress. Ngayon, what is hematohydrosis? Sabi dito, hematohydrosis is a rare condition characterized by blood oozing from intact skin and mucosa. Diba, nung nagpapay siya, nung gabi, mababasa natin sa Lucas 22:44. Sabi, dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulog sa lupa. Sabi doon it is a rare condition. So, hindi lahat nakaranas nito. Siguro mga sa natin mga 100,000, isa lang siguro nakakaranas. Kasi rare condition. So, even Jesus suffered from stress. So, ibig sabihin, it doesn't mean na kapag nakakaranas ka ng depression, ng stress, is mahina ka. No, because tao lang tayo. Limited lang ang kaya natin gawin. Because even prophets nakakaranas ng depression, stress, and fear. And one example is Elijah. Pero yun ba, si Elijah na nagpakita ng pananampalataya sa Panginoon. Si Elijah na kumalaban ng 450 prophets of Baal. Verses yun lang, 450 verses 1. Para patunayan na buhay ang Diyos. Sasabihin, si Elijah na nagpatunay at buhay at makapangyarihan ng Diyos, nakaranas ng stress at depression. Nakaranas siya ng takot kasi binataan siya na papatayin siya. So hindi siya natakot dun sa 450 na papatunayan ng Diyos na buhay. Bagkus dun siya natakot sa papatayin siya. Kasi parang napahiya. Napahiya yung Diyos na bahay. Ang ganun. So, sabi, even Elijah suffered from stress. Sabi ko sa unang hari, 19 verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim at ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po ay hirap na. Mabuti pa po mamatay na. We can clearly see yung struggle na nararanasan ni Elijah dito. Hindi mo naman naisip na magpakamatay o mawala na lang ng parang isang bulan kung hindi ka nakakaranas ng stress, ng depression. Kasi bakit mo sasabihin na, Lord, kunin mo na ako kung masaya ka naman? Bakit mo sasabihin na, Lord, kunin mo na ako kung wala ka ng problema? So kaya mo nasasabi na, Lord, kunin mo na ako, Lord, ayoko na, kasi nakakaranas ka ng depression, nakakaranas ka ng stress, nakakaranas ka ng takot. So sabi pa sa verse 5 to 9, narutong ko nito, is, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan niya ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyanan. Kumain na siya at uminom, pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya muli at uminom, at ang pagkain niyo ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. So ano po sabi dito? So nung nakatulog si Elijah,
ginising siya ng anghel. At sinabi niya, kumain ka. Tapos after na, natulog siya ulit. Bumalik ulit yung anghel, ginising siya ulit. So, nababasa po natin dito is, ang nabasa po natin is, kain tulog si Elijah. Ganyan po talaga usually yung mga nakakaranas ng depression. Walang gana sa paglalakad, walang gana sa buong maghapon, kain tulog lang, walang ganang makipag-usap. So, ganun na ganun po ang naranasan ni Elijah. And notice this po, hindi sinabi ng anghel kay Elijah na, Elijah, ano ba yung pinag-iisip mo? Lingkod ka ng Diyos, di ba? Wala po kayo nabasa na gano'n. Hindi rin po sinabi ng anghel na, Elijah, bakit di ka na nagpe-pray? Kaya ka nakakaranas ng depression. Wala pong sinabi. Ang sinabi na pa, ang ginamit lang po na remedy ng Panginoon dito for Elijah is a natural remedy. Ano po? Natural remedy. Ibig sabihin, kain, tulog. Tulog lang. So, pwedeng maadapan pa natin. Kung ikaw man po ay nakakaranas ng mental struggle, tatanungin kita kapatid, kumakain ka ba ng maayos? Natutulog ka ba ng maayos? Kasi baka hindi na. Kasi kung pray lang tayo ng pray, tapos hindi naman tayo kumakain ng maayos, hindi naman tayo natutulog ng maayos, talagang magkakaroon tayo ng sakit sa pag-iisip ko. So, tanungin nga po yung kapatid nyo kung tatabi ko, kung kamusta yung tulog niya. Pero pag tulog ko, tapikin ko at saka yung kamusta rin. Amen. So, sabi dito, amen, sabi po dito, kailan ka huling nag-exercise? So, marami mong tatangan. Kasama rin po. Ayan. Kasi, pag-boost din po yun ng ating mood. Science na rin po kasi magsasabi na ang pag-exercise nakaka-boost ng mood. Di ba? Pag exercise ka sa umaga, buong maghapon, ang sigla-sigla ng katawan mo, hindi mabigat yung pakiramdam mo. Kasi, na-shake off mo na lahat ng mga sakit sa katawan. Wala na. Kaya, masigla na yung katawan mo. Kaya mo nang sumagupa sa buong maghapon. Okay. So, question. Kailan ka huling lumabas ng bahay at nagpa-araw? Ayun po kasi dito, napansin niyo po, kapag po ang araw ay, kapag maganda pong araw, di ba, ang sese ng mood natin, pagka mababa ang araw, pagka sabihin natin, makulimlim, mababa rin tayo, parang wala rin tayong gana, nasa isang sulong lang tayo, tapos nakatalaw sa malayo, malungkot, nag-senti. Sabi, pero kapag ka maaraw, andun na agad yung, wow, kapakaganda naman ang umaga. Parang ang sila-sila mo. Lahat parang, ay, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. Kasi, ang araw po ay nagre-release ng serotonin. What is serotonin? Serotonin po ay nagbibigay ng mood sa atin. Kaya kapag ka maulan, di ba, ang lungkot natin, pag maaraw, ang saya-saya natin, ang sila-sila natin, kasi nag-release po ng serotonin ang araw. And even psychologists and doctors, magsasabi na rin po na kung nagsasuffer ka ng depression, nagsasuffer ka ng stress, nagsasuffer ka ng anxiety and fear, magpa-araw ka. Lumabas ka, magpa-araw ka. Kasi baka buong pandemic, nakakulong ka sa kwartong walang bintana, walang ilaw, diba? Puro sulong lang lahat. Kaya sabi, lumabas ka, magpa-araw ka, para mawala yung nararamdaman ng depresyon. Kung kailangan ka masunog, magpasunog ka sa araw pa. Kung kailangan pumutok yung buhok mo, paputokin mo, para lang mawala yung depression, para lang mawala yung stress. So sabi, napakagaling po ng Panginoon. Imagine, wala pang na-inventong gamot ng panahon nila Abraham, nila Eva, nila Adam. Wala po. Pero nagbigay ng Panginoon na isa sa mga nilikha niya, which is ang araw. Gawin niyo po, ang araw ay nag-release ng vitamin D. Vitamin D na nakakatulong sa ating heart health, nakakatulong sa ating puso.
Nakakatulong para bumaba ang ating blood pressure. So, sino po ang matataas ang blood pressure? Mga matataas, sino po? Meron po. Sabi, alam niyo ba nagagawa ng worry? Pag worry ka ng worry, tumataas yung blood pressure mo. Sabi, pero pagka nagpa-araw ka pala, bumababa yung blood pressure mo. Pero baka ma-misinterpret niyo po ako baka sabihin niyo, baka may sabi dyan na, sabi ni Jason sa sermon niya, pag daw nagpa-araw, bababa ang blood pressure. Tara, kain tayo ng lechon, kain tayo ng crispy pata, kain tayo ng sisig, kain ng hanggang maubos ang pera. Tapos mabalitaan na lang po namin, one day, naligo. Tapos ako po ang sisisi, sabi kasi ni Jason, magpa-araw lang daw. Hindi po ganun Ang ibig sabihin ko po ng nakakababa ng blood pressure is yung mood. So kung magagalitin ka, maparaw ka, para bumaba yung blood pressure mo. Sa mood po yun, hindi po yun sa pagkain. Mamaya, ngayong week, may paglalamayan na po. Hindi po. Sabi dito, minsan, tayo lang din po ang gumagawa ng rason para malungkot po tayo. Sabi, gusto mong maging masaya, pero ang mga music mo, kung wala sa gusto mo maging masaya, pero yung mga kantahan mo, diba? Tapos magtatanong ka, bakit kaya ang lungkot-lungkot ko? Bakit kaya ang lungkot-lungkot ng araw mo? Kasi minsan tayo lang din pinipili ng kapatugtog natin ng music, na bibigay sa atin ng kalungkutan. Di ba pagka masaya ang music na pinapakinggan mo, lalo na pagka nag-exercise ka kunyari. Ang saya mo rin mag-exercise, ang bilis mo rin mag-exercise. Pero kapag ka mabagal yung tugtog, ang bagal mo rin mag-push up, ang bagal mo rin mag-buhat. Di ba? Kasi music din po, yung beat kasi. Yan kasi nabibigay sa atin ng dapat ganito ang bilang, ang ganyan. So, remember hope. Hope experienced a lot of struggles in just one day. And it is enough to go insane. Enough na po yun para mabaliw ka. Imagine mo, nawalan ka ng anak, nawalan ka ng mga hayupan. Sa loob lang ng isang araw, nagkaroon ka ng sakit, at pinapasumpa sa iyo ng asawa mo ang Panginoon dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. Pero ang ginawa ni Hope is, nagpatira pa siya at sumamba sa Panginoon. And there, he find genuine happiness. Nakahanap siya ng tunay na kaligayahan. And in the end, makikita po natin ang nangyari sa buhay mo. Mas napalitan ng mas magaganda, mas deserve, ang ganda. Mas napalitan ng maganda. Kasi ang Panginoon mismo ang nagpalit nito. Kung dati, ganito lang, so, ang binalik ng Panginoon, mas marami pa. Diba? Mas malaki pa. So, even Joseph, naku, imagine din natin, nakakaranas din ito ng stress, ng depression, dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Isipin niyo po, imagine niyo po, kayo si Joseph. Isang araw, binenta kayo ng mga kapatid niyo. Ano mararamdaman niyo? Wala kang mga ginagawa. Ang alam mo, wala kang mga ginagawa. Pero naiingit sila sa'yo. Ang sinasabi mo lang yung mga napapanaginipan mo. Tapos isang araw, binenta ka ng mga kapatid mo. Hanggang nabenta ka na, tapos napagbintangan ka pang na ng rape ka. Tapos hindi lang yun, nakulong ka, tapos dun sa kulungan may nakasama ka na in-interpret mo yung panaginip na makakalaya siya. Sabi mo sa kanya, umasa ka sa kanya, na paglabas mo, alalahan mo naman ako. Ibulong mo naman sa amin pangalan. Pero ano po nangyari? Hindi po siya naalala. So, can you imagine yung depression na hanggang kailan ba ako dito? Ganyan. Hanggang kailan ba ako dito sa rehas na to? Hanggang kailan ba ako magsasuffer dito? Kailan kaya ako maalala ng sinabihan ko? Kasi yun na lang yung, para sa kanya, yun na lang yung last hope niya. Para makaalis siya. Pero hindi kasi yun yung plano ng Panginoon sa buhay niya. Kasi maraming tinuturo, dahil na sa atin. Kung kaya minsan hindi pa natin nakukuha yung gusto natin. Kasi may tinuturo pa ko sa atin. Same as Joseph. Na gusto natin na umasa tayo na ito yung magpapalaya sa akin. Na ito yung paraan para maligtas ako o para makalabas ako dito.
Kaya lang, hindi naman pala yun. Ilang taon pa ang lumipas bago siya naalala. Amen. Sabi ko, what is the benefits? What is the benefits of happiness to our mental health, physical health, and spiritual life? So, number one is improve heart health. So, kung gusto mong magkaroon ng malusog na puso o masayang puso, hindi mo maging masaya. Pero kung ayaw mo maging masaya, ay kung gusto mong atakihin ka ng maaga, huwag kang maging masaya. Sabi, ability to combat stress more effectively. So pag masaya ka pala, kahit anong stress na dumating sa buhay mo, kahit anong mga depression, mga takot, alam naman, kasi masaya kayo. So that is one benefit. Number three, a stronger immune system. So pag masaya ka pala, hindi ka basta-basta dadaguan ng sakit. Hindi ka basta-basta bubuhin kaya o sisikunin ka lang. Hindi, kasi ang hinihitian mo lang yung mga sakit na yun sa paligid mo. So, number 4 is overall healthier lifestyle. So, mas magandang pangakatawan, mas magandang buhay, can help reduce pain. So, pag kami, sabi ko, pag kami may masakit sa'yo, hindi mo lang. Kaya, nabaril ka. Hindi ka lang. Para hindi masakit. Umabot ka sa ospital. Diba? Pag nasaksak ka kaya, hindi ka rin. Pero Hindi lang. Para it can reduce, can help reduce pain. So, kahit masakit, sige, yun. Hanggang sa ospital, dali mo sabihin mo, ano po nangyari sa iyo, sir? Nasaksak po ako. Pero masaya po ako. Para po magwaksan yung sakit. So, number 6 is increased life longevity. So, kung ayaw mo na mabuhay ng mahaba, huwag ka maging masaya. Pero kung gusto mo umabot ng 500 years old, 200 years, maging masaya ka. Diba? Para kahit hanggang sa kabahay, nakangiti ka pa rin na naman. Nasanay na, kahit malungkot ang bagay, nakangiti ka pa rin na naman. Ikaw lang ata yung ililibing na nakangiti. Diba? Sabi, ang pinakamagandang regalo na maibibigay niyo sa inyong pamilya is ang katawan niyong walang sakit. Hindi pera, hindi gamit, hindi malusog na pangangatawan lang. Alam niyo kung bakit? Pag po kasi may nagkasakit, di ba damay po ang buong pamilya? Kung kailangan mag-leave sa trabaho, mag-leave ka sa trabaho para maalagaan mo itong kapamilya mo na to. Kung kailangan umabsent, absent ka. So, kaya napakahalaga ng ating kalusugan. So, kung sinasabi ko lang po is, hindi natin kailangan i-minimize yung pag-aalaga natin sa ating katawan. Sabi dito, so sabi kasi dito, you don't need to go through this alone. You can talk to God, sabi ng Panginoon. Sabi niya sa Isaiah 41 verse 10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. One of the greatest promise ng Panginoon na paulit-ulit natin naririnig. Sabi doon, is I will be with you. For I am with you. Don't be afraid. I am with you. Kaya pa po nang nababasa yan. I am with you. Amen? And sabi doon, I will hold you up with my victorious right hand. Victorious right hand. Hindi lang siya basta ordinary right hand. Ibig sabihin, pag hinawakan ka ng Panginoon, magiging victorious ko lahat. So kung papahawakan mo sa Panginoon ang buhay mo, kung papahawakan mo sa Panginoon ang pamilya mo, kung papahawakan mo sa Panginoon ang kalusugan mo, sabi nyo, victorious right hand. Magkakaroon ng katagumpayan sa lahat kung ipapahawak mo sa Panginoon. And, paulit-ulit po natin nababasa, diba? Sabi kanina, I will be with you. Sabi ng Panginoon. And sabi, yes, you do not face all struggles alone. Kasi, ang Panginoon kasama natin kahit saan tayo magpunta, or ano man maramdaman natin. And, sabi pa sa Isaiah 43 verse 2, when you go through deep waters, I will be
with you. So nabasa natin ulit, di ba? I will be with you. Ang daming beses na sinasabi ng Panginoon. Saan ka man magpunta, or nasaan ka man, I will be with you. Sabi dito, when you go through deep waters. Ano pagka deep? Diba, malalim? So, kahit gano'n man kalalim yung pagdadaanan mo, pinagdadaanan mo, nararanasan mo, kahit gano'n man ito kalala, ang pangako pa rin ng Panginoon is, I will be with you. Sabi ba, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Amen. And, remember this, nasa huli na po tayo. Actually, masyado talang maarna. Ayan. So remember this. Sabi, genuine happiness can only be found in God. Ang tunay na kaligayahan, ang totoong kaligayahan ay sa Panginoon lamang makikita. Pero, healthy mental, emotional, physical, and spiritual can only be obtained if we choose to be happy. So, nasa sa atin pa rin ang desisyon kung magiging masaya ba tayo sa anumang sitwasyon ng buhay natin mararanasan. Nasa sa atin pa rin ang desisyon kung magiging okay ba tayo sa ating pamumuhay sa mundo ito. Diba? Kasi kung gusto mo ng healthy mental, healthy emotional, healthy physical, healthy spiritual, or spiritual life, hindi mo maging masaya. Amen. So, bago po ako magtapos, actually tapos na po eh. Pigit po tayo lahat. Mag-pray lang po. Amen. So, Panginoon, patuloy ka namin pinupulis na sa iba, tinataas, dinadakila, niluluwalhati sa mga oras na ito, Panginoon. Una sa lahat, kami po yung hihingi ng kapatawaran sa anumang mga kasalanan na aming nagawa, isip man ito, salita, Panginoon, or gawa. Patuloy po kami nagpapalinis na iyong banal na dugo, Panginoon, sa aming buhay, upang makaharap po kami sa inyo, Lord, ng karapat-dapat. Kami po dinadalangin sa inyo, aming mga puso, ang aming mental na kasipan, aming physical na pangangatawan, aming emotional at spiritual na pangangatawan. Patuloy niyo po itong palakasin, Panginoon. Patuloy niyo kaming hawakan sa anumang gagawin namin sa araw-araw, anumang mga paplanuhin namin sa aming buhay. Patuloy, Lord, na ikaw ang manguna, ikaw ang humabay, ikaw ang humawak sa bawat isa sa aming Panginoon. At patuloy na kami dinedeklara ang isang linggo muling pagtatagumpay na ito. Mula ngayon hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, anong mga gagawin namin, muli niyo kaming samahan, hawakan at ingatan, Panginoon. Hawakan mo ang aming pangangatawan, hawakan mo ang aming pag-iisip, hawakan mo ang aming puso, hawakan mo ang aming buhay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin. At maging sa aming mga mahal sa buhay, patuloy, Lord, na ang pag-iingat ay pagkaloob niyo po sa kanila, sa kanilang buhay, sa kanilang mental na kaisipan at physical, Panginoon, at spiritual. At patuloy, Lord, na nadalangin namin mga pagpapala, mga biyaya, Panginoon, sa isang linggong ito ay aming na kung tinatanggap ngayon pa lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito ang dalangin. Amen.